Kumusta? Narito tayo sa part 2 ng paano magsimula ng YouTube channel 2025 na mayroong e-guide. Natapos tayo sa part 1 na kung saan nakagawa na tayo ng YouTube channel. Ngayon naman ay dapat nating bigyan atensyon ang pag-customize o paglalagay ng mga information sa mga sections na naririto upang makumpleto natin ang paggawa ng YouTube channel. Okay? Stay put at narito na tayo. Letter I, banner image. Paano gawin? Pumili naman ng banner picture. Paano? Pwedeng alinman sa dalawang pamamaraan. Una, kunin sa mga stock photos mo o yung nasa gallery mo na o kaya naman ay nasa isang file upang i-upload. O kaya ikalawa, maaaring mag-request or mag-prompt kay ChatGPT. Halimbawa, magbigay ng 5 banner images para sa YouTube channel na o yung napili mo ng YouTube channel. Letter J, i-upload ang banner photo. Okay, tingnan niyo yung screen niyo. Nandito na tayo sa picture or profile image, letter K. Paano? Pwedeng alinman sa dalawang pamamaraan katulad nung kanina sa banner. Yon ay kukunin mo sa iyong mga stock photos o nasa gallery mo o kaya naman ay nais isang file upang i-upload. O ikalawa, maaari ka rin uling mag-request kay ChatGPT. Letter L, name. O ito na ang iyong channel name, EastTaxMattersPH. Ang handle is at EastTaxMattersPH. Kapag may nagtatanong, anong channel name mo? Ang ibibigay mo ngayong handle kasi kung channel name lang, maaring mga 100 kayong may kapangalan ang channel mo. Letter N, pronouns o panghalip. So sa halip na pangalan, ang pagtukay sa author o author, creator ng channel o kaya ay video, ang ginagamit ay pronoun, maaaring si, sina, sila kapag tinutukoy sila. Letter O, description. Ito ang channel description mo. Dito mo ilalatag ang pakay ng channel mo. Ano-ano ba ang mga ilalan mong mga video sa channel na ito? Muli, gumamit ng ChatGPT at magbigay ng prompt. Magbigay ng magandang channel description para sa educational niche sa channel na EastTaxMattersPH. Example, welcome to my channel Tax Matters, your go-to channel for tax awareness in simple, clear, and practical tax tips for freelancers, professionals, business owners, and everyday Filipinos. This channel helps you be aware of your tax responsibilities without the headache, blah blah blah, or XXX. Ito po ay excerpt lamang o parte lamang ng isang buong description ng EastTaxMattersPH. Piliin mo ang channel description na ibinigay ng GPT or ChatGPT. Pwede i-copy mo muna mula sa ChatGPT at i-paste sa iyong temporary file doon sa kanina sa iyong channel name. Letter P, copy-paste ang channel description. Letter Q, plus language. Kung gusto mo ng translation ng video mo, sa ngayon iwan mo muna ang parte na ito. R, channel URL. Ang standard web address ng iyong channel, ito automatic na ibinibigay ng YouTube. Example, yan po, napakahaba. HTTPS, ito po ay merong numbers and letters na makikita. Letter S, links. Link title and link URL. Ito po ay required o kinakailangan. Mangyaring gayahin ng format sa ibang video o kaya naman sa ating channel, ito ay link title. EastTaxMattersPH at URL niya ay EastTaxMattersPH.com. Letter T, contact information. Ang email address kung saan ka makukontak, ito ay pwedeng ilagay din sa About Info description section sa bandang dulo. Pwede yung email gamit mo o ibang email address dahil gusto mong ma-check lagi ang comments o anumang inquiries sa mga viewers mo. Kayo po ay nakagawa na ng YouTube channel. Ang mga ini-explain ko sa inyo sa ngayon ay ang mga dadaanan ninyong mga sections ng YouTube pag kayo po ay nag-upload na ng videos. Bonus na po ito, bonus na.
Sa susunod kasi tayo mag-upload ng video at gusto kong ma-familiarize na kayo sa lahat ng mga itong sinasabi ko. Now we go to the settings. Section changes ay ginagawa sa YouTube Studio, ha? So makikita nyo yan, merong general. Ito po ay mayroong default units. Hanapin niyo sa screen. Information ito na nasa US dollar ang pangunahing ginagamit ng currency o bayaran sa YouTube. Let's go to the next channel. You will see meron diyang click basic info, country of residence, information kung anong saang bansa ka nakabase sa paggawa mo ng video. Keywords. Okay, napaka-importante ng keywords. Narito ang mga inihanda mo ng mga salita o words na maaaring i-type ng mga viewers mo kapag sila ay naghahanap sa anumang bagay sa YouTube na may kinalaman sa niche, topic o channel mo at website na maaari lang bisitahin ukol dito. 500 words ang pinapayagang i-type dito. At ang sunuran ay pinahihiwalay ng comma. I-prompt sa ChatGPT. Keywords and hashtags para sa niche na ito, blank. Balikan ang temporary file mo, copy-paste mo yung ibinigay upang magamit mo sa mga susunod na sections. Click Advanced Settings, Audience. Laging tatandaan na ang YouTube is not for kids, no? They do not favor showing videos para sa mga bata. Siguraduhin not made for kids ang buton na i-check sapagkat hindi pinapayagan ni YouTube ang alimang topic na parang tila direktang ang kinakausap ay ang mga bata. Next ay click Feature Eligibility. Iwan na muna ito, maaari niyong basahin para sa inyong kaalaman sa mga susunod na panahon. Tags. Napaka-importante ng tags. Ito ay parang hawig ng keywords pero mga salita dito ay mas ginagamit sa social media at upang makategorya ang mga post at matukoy ang mga content o topic para isang partikular na hinahanap ng mga viewers. Kinakailangang ilagay sa unahan ng symbol na hashtag, kasunod ay ang salita o words at i-type bawat isa, paghiwalayin ng may comma. Tulad ng keywords, pinapayagan ng 500 words dito. Di kinakailangang maramihan ng hashtags. Pwedeng mga 3 to 5 hashtags ay maaari na. Advanced Settings. Ang kailangang silipin dito ay ang show how may viewers like this video. Maaari mong i-check o hindi. Bakit hindi? Baka kasi kapag nakita mga viewers na kaunti lang ang view mo, ay di na tumuloy i-click. May mga videos ang di nakikita ang likes, subalit sa totoo lang, malalaki ang numbers ng views nila. Ang permissions, community moderation at agreements ay iiwanan muna nating pansamantala or as is. Ayan, nakatapos ka ng gumawa ng sarili mong YouTube channel. Ang susunod nating project ay ang paggawa ng isang video sa ilalim ng channel na nagawa ninyo. Note, huwag kalilimutang i-click ang save sa bawat section sa tuwing mag-i-edit ka. Ang app na ginamit dito ay ang ChatGPT. Sa mga susunod naman ay ang iba't ibang app or tools na makabubuting gamitin upang maging mabilis, maganda at mukhang tunay ang iyong boses sa tinatawag na voice over. By the way, don't forget, kapag po kayo ay nakagawa na ng inyong sariling channel, maaari po lamang na ako'y balitaan at magkomento sa ating video. I-comment lang po ninyo doon o kaya makapag-communicate kayo sa nasabing email tipstricks106@gmail.com. Maraming salamat po.